Dajiahao, ni hao, welcome back to my channel, and today's video ay gagawa po tayo ng piang piang mian or fresh noodle. Ito ay famous sa Xi'an, China. So, yan guys. So, please watch my video kung paano gumawa ng ating noodles. So, naset ko na po ito ng 2 hours. Ang mga ingredients na kakailangan natin dito ay 1/8 kg of minced pork, saltos leaves. Ito ay po para sa ating toppings lang. Optional lang po yan. Kailangan din natin dito ng dried bean curd. So, pina-cut ko lang into small cubes. We need also here garlic. Dapat i-mince din natin yan. At ginger. I-mince din natin ito yung ginger. Tapos kamatis, kailangan natin dito. So, pinag-cut ko lang yan crosswise and nilagyan ng mainit na tubig para makuha natin yung skin nito. Tango celery. So, isok natin muna yan at hugasan mabuti. Tapos, pinag-cut lang. So, ito, pinag-cut ko na din yung ating lettuce leaves. Kailangan din natin dito ng oyster sauce, dark soy sauce, sesame oil, light soy sauce, salt, sugar, pepper, and cornstarch. So, sa kawali, maglagay tayo ng mantika. Tapos, stir fry natin yung ating bean curd para maging medyo crispy siya. Tapos, iset aside lang natin yan. And now, we're going to marinate our minced pork. Ang 1 teaspoon ng light soy sauce, 1/4 teaspoon ng cornstarch. Lagyan din natin ng dark soy sauce and oyster sauce. Latansyado lang to guys. And sesame oil. Lagyan natin ng sugar para maging balance yung taste niya. And mix it well. Nilagyan ko pala dito guys ng pepper guys. Hindi ko lang nakuha na video. That's it. Now, kailangan natin igisa dito yung ating minced pork sa luya. So, yan guys. Dito kasi sa Chinese hindi na nila kailangan na gisa sa garlic. So, pag pork talaga or beef, kailangan talaga ginger na. So, okay lang na walang garlic. So, ayan. Separate ko pala yung kamatis dito guys kasi ayoko yung masyadong maluto yung ating kamatis. So, siguro mga 30 seconds na rin ginisa at saka ilagay natin yung ating bean curd at saka yung ating nilutong minced pork. So, pagsasama-sama na natin yan guys. So, siguro mga 30 seconds or 1 minute. Okay na po yan. Hanguin natin at set aside. So, lagyan na ng konting tubig kung medyo dry siya. And yun na. I-set aside na natin dito. Luto na yan. So, sa casserole dito guys, mag-init tayo ng tubig para sa ating noodles. So, hinaan natin muna yung apoy habang tayo ay nag-prepare ng ating noodles. Isang bowl, maglagay tayo ng 1 tablespoon of light soy sauce and vinegar. So, ayan na, kumulo na yung ating tubig.
i-prepare na natin yung ating noodles. So, pinag-stretch ko lang yan guys. Stretch lang hanggang medyo manipis na siya. Pero wag masyadong nipisin pa. And, yun. Continue lang natin hanggang maubos yung ating ginawang noodles. Ito yung tinatawag na piang-piang men kasi yung piang-piang yung parang pinaghahagis, pinaghampas-hampas yung noodles. So, yan guys, yan ang pinaka-famous dito sa Xi'an, China. So, kailangan natin siyang i-stretch. Ayan. I-stretch. Kailangan natin ipa-rest muna yung isa. Para, kasi pag pinilit mo siyang i-stretch, kasi parang nasi-stress na yung ating noodles. So, tumitigas. So, napuputol siya. So, kailangan natin siguro na mga paunti-unti lang. So, ayan na guys. Ginanyan ko lang siya. And it's time to hampas-hampas yung ating noodles. So, ayan. Yung hawak sa dulo and then, just like that. Okay lang yan siya guys kung maputol siya kasi noodles pa din naman siya. So, yun. Same process lang sa lahat ng ating gagawin yan. And, pagkatapos ilagay na natin lang doon sa ating pinakuluang tubig. So, yan ganyan pala siya guys ang tsura niya. So, habang pinagsistretch ko na din kanina. So, hindi pa yan siya finished product. So, kailangan pa natin hapas-hampasin. Medyo makapal pa yan konti. So, ganyan na natin lang. Mabilis lang to guys pag medyo masanay na kayo. And, iba kasi yung taste ng noodles rather than doon sa mga mostly makikita natin doon sa yung machine na mismo ang gumagawa. So, ayan na guys. Ganyan ko lang siya. So, ang ganda niya. Dapat mabilisan to para isahang luto na siya. So, lagay na natin doon sa pinakulang nating tubig. Mabilisan lang. So, dapat natin haluin para wag magdikit-dikit. So, takpan na natin yan at hintayin natin kumulo. Pag kumulo na siya guys, lagyan natin ng konting tubig. Para hindi siya masyadong malanta. 3 times mong gagawin yon. Tapos hahanguin natin kasi luto na yung ating noodles. And yan. Ilagay na natin doon sa pinag-prepare nating bowl kanina with light soy sauce and vinegar. So we're going to mix it muna bago natin ilagay yung ating mga toppings. So depende po yan, yung dami kasing gawin na pagluto nito. So dahil vegetables ay hinuli ko na yung pagluluto nito guys. Kasi mabilis lang naman lutuin yung gulay natin. So, mga 1 minute lang natin yan. Lagay ng konting asin. That is our celery tango. And pinahuli ko yung dahon niya kasi mabilis na maluto yung dahon. So, siguro mga 30 seconds lang yan guys. Into a medium-high heat. Tapos, iset aside lang natin yan. Kasi lulutuin pa natin yung isang nating gulay. So, dito pala guys, nagpapakulo ulit ako ng tubig. Nilagyan ko ng konting asin, konting mantika. And then, once na kumulo na, lagay na natin yung ating celery leaves. 30 seconds lang yan guys. 30 seconds. And then, hanguin na natin. And ilagay na natin doon sa ating noodles.
So, ganyan lang siya kabilis. Oh, yan. And then, ilagay din natin yung ating meat sa taas. Pagkatapos nating ilagay yung ating mga vegetables. So, yan. For good presentation lang. Nabubulol tuloy ako. So, ayan na guys. And I hope you learned something new again. And I hope you like our recipe for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you everyone. God bless. Bye.